Our hearts beat. Uy, parang nakukulangan ako. Sino mo nga man, paano ko hindi napagkaganda? We rise like tall buildings as the chemicals that take us high. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiin. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng luwalhati pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky. Sa amin pong tagamasipang puro, Ginang Marisa Gonzales Gamboa, ay buong karangalan kong iyakarap ang mga batang magsisipagtapos na kaya ayang nakatapos sa lahat ng mga gawain at asignaturang itinakda ng kagawa ng edukasyon K-12 Basic Curriculum. Niyaharap ko ang mga batang magsisipagtapos na binubuo ng 57 mga batang lalaki, 58 mga batang babae, na may kabuuan 115 mga batang magsisipagtapos. Sa amin yung tagamasipang puro, hinihiling ko na inyong magtibayan ng kanilang pagtatapos. Sa bisa ng kapangyarihan iginawan sa akin ang kagawa ng edukasyon bilang tagamasipang puro sa distrito ng San Leonardo at sa pagpapatuloy ng inyong purong puro na si Ginoong Herbert D. Pataw na kayo ay maluwalhating nakatapos at napagtagumpayan ninyo ang itinakdang kurikulum para sa elementarya, kung kaya sa araw na ito ay aking pinagtitibay ang inyong pagtatapos. Congratulations, brothers! Cristobal Zian Andre L.
Congratulations din po kay Malaka Roslyn M. With honor. Kanta awardee, siya din po ay Division Festival of Talent 4th placer, District Festival of Talent Awardee of the Year, Athlete of the Year. And congratulations din po, De La Cruz, Rowie Jean. Ang mga alaala lumipas, tila ba kailan lang tayo'y mangarap. Sa inibas ng oras, muro tayo ng panahon, matatag nating nakayanan, mga pagsubok na hamon. Paalam na aking kaibigan, puro ang tamang aral. Dala ko ang aral ay mawawalay, upang labahin ang landas patungo sa ating buhay. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Ang ating pong panauhing tagapagsalita ay nagtapos po ng elementarya at produktong maipagmamalaki ng ating inang paaralan, Mambangnan Elementary School, taong 1974-1975. Nagtapos po ng sekundarya o high school sa San Leonardo Academy, taong 1978-79. Nagtapos po naman ang kanyang kolehiyo taong 1984-85 ng kursong Bachelor of Science in Commerce, major in Banking and Finance sa Arroyo University, Cabanatuan City. Sa pagkakaalam ko po, nung mga panahon na iyan ng kanyang kabataan or mga time ng pag-aaral sa high school at college, ay may isa po siyang talento na talagang hinangaan din po ng karamihan. Iyon po ay ang pagiging majorette or bastonera po. Ang ating pong panauhing tagapagsalita ay biniyayaan po ng dalawang malusog at matatalinong anak na kapwa po mga doktor. Ang kanya pong anak na babae na si Doktora Exie Shane Rigat ay isang mahusay na dermatologist at ang kanyang anak na lalaki po ay si Dr. Simul Jaro Rigat na isa naman pong mahusay din po na dentista. Nang dahil po sa husay, tiyaga at pagmamahal ng ating panauhin, ay naitaguyod po niya na mabigyan ng magandang edukasyon at magandang buhay ang kanyang mga mahal na anak. Sabi nga po niya, kapag nanay ka, lahat ay kakayanin para sa mga anak. Naisipan po ng ating panauhing tagapagsalita na mangibang bansa at iniwan ang Pilipinas at namasukan bilang isang housemaid or domestic helper. Yes, domestic helper po, and she is proud to say that. Yun po ay sa United Arab Emirates ng 1 taon at 5 buwan. Di po kasi uso noon ang visit or tourist visa para makapasok sa UAE para makahanap ng trabaho. So ang pagiging DH po ang tanging paraan upang makapag-abroad at dito nagsimula. At ito na nga ang naging susi ng kanyang tagumpay nang makita ng kanyang employer ang kanyang galing at potensyal, kaya nakapasok siya sa kumpanya na kung saan ay dito po siya nagsimulang makapagtrabaho. Siya po ay nakapagtrabaho sa the same company sa ibang bansa pa din po. Ang mga bansa pong ito ay sa Dubai, Kuwait at Iraq. Sa CDN or Communication Data Network bilang isang Public Relations Manager and as Director in their sister company IICA or Iraq International for Commercial Agency.
Kia Motors Distributor in Iraq. Mula po August 1991 up to present. So, ikinararangal ko pong ipakilala sa inyo ang ating pong panauhing tagapagsalita ngayong gabi, a public relations manager, a director, and company operator. Pasalubungan po natin siya ng masigabong palakpakan, Ma'am Edita Hontapan. Ganyan po kahikahos ang buhay namin noon. Pero isa man po sa aming mga magkakapatid, wala pong nagtanim ng hinanakit o tampo sa aking mga magulang. Bagkus po, yung pagiging mahirap namin, ang ginawa po namin tungtungan para po malaking namin kung ano ang aming kinalalagyan sa ngayon. I promised to myself then, di mararanasan ng mga anak ko ang hirap na dinanas naming magkakapatid. Ipaparanas ko sa nanay at tatay ko ang konting ginhawa na abot ng aking makakaya. And I did. I can proudly say to all of you that I did make my parents happy. Nung araw po, uso sa mga magulang na meron pong ginto sa ngipin. Tandaan niyo po yun. Yun lang po ang meron ng nanay ko. Ang ginawa po ng nanay ko, pinatanggal po yung ginto doon sa ngipin niya, pinapagawa ng hikar ko. Isa po yun sa sitwasyon na naipangako ko sa sarili ko na magsusumikap ako at walang makakahadlang sa aking pangarap na mabigyan ko ng magandang buhay ang aking mga magulang. I gave back my mother much more than the gold she gave me. At ang problema ko po noon na wala po ako susuot, buti nga kayo may toga, nung araw wala ko may toga. Na wala po akong sasakyan are the things in the past now. I can buy what I want. Pero hindi po ganun kadali. Ang edukasyon po ang pinaka-importante na tuntungan po natin para marating natin ang ating mga pangarap. Maaaring sa mga estudyante dahil sa inyong mga bata pang kaisipan, hindi niyo po maintindihan. Pero ito lang po ang masasabi ko sa inyo, kung may sapat kayong edukasyon, kahit saan kayo makarating, kahit sino ang makaharap nyo, wala na rin patatakutan. Ito po ang ating stepping stone para marating natin ang ating mga pangarap. Mga pangarap ninyo para sa inyong mga magulang. At isa pa po ang aking ihahabilin sa inyong mga graduates. Maybe you are too young to know what I am trying to tell you now. Pero sa paglipas po ng mga araw, habang kayo po ay nagmamature, maiintindihan ninyo ang aking mga sinasabi. Na ang edukasyon ang tamang tuntungan para na marating natin ang ating mga pangarap. Kaya ang una at hindi ko pong masasabi, keep on fighting to reach your dreams. Ito lang po ang tangi natin mapangahawakan kahit man saan man po tayo makarating. Hindi man po ako nakapagbigay po kay hindi po ako nakapagbigay po kay representative po ni Mayor Ella. Ma'am, sorry po. Kay Ma'am Nina. At sa lahat po ng mga guro, principal, at lalo na po sa mga magulang, saludo po ako sa inyo sa pagsusumikap po na maibigay ang karampakang pag-aalaga sa inyong mga anak para po makarating tayo sa araw na ito sa kanilang pagkakasyon. Maraming salamat po mga principal, mga lahat po. Maraming salamat po and graduates, congratulations. Thank you. Pakikipagkaibigan, pakikipagkapwa-tao, at higit sa lahat, pagsusumikap
Katulad nga, nung sabi ko po kanina, yung sinabi rin kanina ng ating guest speaker na si Ma'am Edith, itutuloy po niya kasi saktong-sakto po yung speech na dun sa tema natin, Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.